Madilim pa. Pero anong kinabibisihan mo na dyan? Good morning. Ako'y nagpe-prepare na. Pero, sipin mo no, mag-aalas 6 pero madilim pa. Kasi pag mga ganyang panahon, yung December, January, madilim-dilim pa kayong hindi kaagad sumisikat yung araw. Tignan yun. Pero yung mga sisiw namin no, nasa baba na. Good morning. Ayan na sinasabi ko eh. Kung kumuhog na yun sila, gusto na nilang lumabas. Yung gising namin, usual lang naman. Pareho pa rin sa gising namin. Alas 5. Pero, dati, alas 5, ganyan. Yan, ganyan na yung alas 5. Yan, ganyan. Yung paliwanag na. Di ba pag medyo pa-summer, di ba gano'n? Eh ngayon, kapag naman sinundan mo yung liwanag, magigising ka pag paliwanag na, mahuhuli ka naman sa ano, kasi yung oras. Tsaka mabilis lumiwanag pag maliwanag na na. Oo. Nakikipaghabulan ka sa oras. Yan ang aming mga secret ingredient sa mga alaga namin. So, ang unahin ko muna yung mga sisiw kasi pag meron ng ilaw dito sa bahay, bababa na yan sa kanilang mga hapunan. Nakakainin ko muna bago namin papawalan para meron na silang laman sa sikmura. Oh, wala na laman yung aming lalagyanan ng baby style developer. Kasi yun, kailangan laging ano yan. Laging meron. Dalawa. Capacity niyan dalawa. Kaya maliit yung lalagyanan namin para na madadala namin. Para nadadala mo kung saan ka nagpapakain. Mahirap kasi kung dala-dala mo ito. Yan. Wala meron ka lalagyanan. Para mabilis mo lang madala. Katulad nito, sa mga ano naman yan. Sa mga big boys naman yan. Ito naman, yung mga nakahalang ko na sa mga sisiw yan na nagmamadali. Ano pa lang eh, madilim pa lang eh, nakababa na. Tapos meron kaming secret ingredient. Wait lang. Basta na maliwanag. Secret ingredient. Okay. Kita niyo ba? Red cell yan. Yun. Yan, staple to sa ano, sa aming mga sisiw. Kasi para sa kanilang paglaki. Yan. Tapos yung kanilang inumin, syempre. Ito yung ginagawa namin 4 times a week. Yung kanilang mga vitamina. Tapos 3 days na wala kahit anong vitamins. Para yung katawan nila magamit yung mga residue ng vitamins. Tsaka Stored. para Mga luminis stored din yung kanilang vitamins. Yes. makapagpahinga yung kanilang sistema. Yung kanilang katawan sa mga vitamins na binibigay namin. Ayan. Pag gabi, tinataob na namin yan, mga kainan. Binibisita yan ng palaka, sinisimot. Mga daga. Kailangan nakataob yan, nakataas. Pati yung inumin nila, nakataob na. So, tahan na namin yung mga sisiw. I-shake ko lang para malagyan ng mugmug yung red cell. Nakikita-kita nyo na ba? Yung pag-asa niyong kumain. Yan na, tutukain na nila yan.
Iinis si Warhag. Dapat alternate yung nilagay. Ba't wala pa yung sa amin? Ito. Warhag! Yan. Sige. Very nice. Yan, para makita nila. Sige. Laki na ni Warhag, no? Pulang pula yung mukha eh. Dumating yan, maliit pa lang yan. Bah, nakikiagawan pa dun sa kabila. Samantalang solo na niya yung kainan niya. Siyempre, baka mabulunan. Yan. Baka mabulunan eh. Yeah. Laki na ni Warhag. Doble siya ng laki ng mga babae. Sila lang ang boys dito. Hindi namin nilagyan ng iba. Hindi ko siya nilagay doon sa mga boys doon kasi hindi pa siya makakalipad sa mataas na hapunan kasi yung mga boys doon, yung mga puti, mataas yung hapunan. Kaya nila yun. Si Warhag di niya kaya yun. Mahina yung, hindi naman mahina yung pakpak niya, maliit ang kanya mga pakpak. Ito, inuman ni ano to? Bradley. Ibinrush ko na rin kagabi kasi pinuputikan yan. Lalaro niya sa putik. Kang Bradley. Ito din na namin nilalagyan ng red cell. Sa mga ano lang yung red cell na. Sa mga growing chicks. Oh, may mga nagtatanong sa namin na Napaka-importante talaga nito. Sa namin nabili yung takalan namin. Ito'y free lang po sa mga Thunderbird na Enertone, yung isang sako. Dati hindi ko alam ngayon. Dati pa yun. Dati Brown pa, Eggers tagal na. pa. Isang sakong Thunderbird may isa ng ganito sa loob. Yan. Minsan naman kapag may promo sila Or ng yung mga ikot-ikot. products, pag bumili ka ng produkto ng Thunderbird na may certain halaga, bibigyan ka ng isang ganito. So ito'y sukat na sukat sa isang pagkain ng alaga. Isang ganito. Depende na lang kung sa mga sa mga maintenance feed katulad ng Enertone, isang ganito sa isang manok. Tapos ikaw na lang nag-a-adjust kung yung manok mo payat, dadagdagan mo, kung mataba, babawasan mo. Pero ito na yung pinaka bagabasihan mo sa pagpapakain. Napaka-convenient. Hanggang tsaka di ba? Parang scoop ng gatas na pinalaki. Okay. Tayo naman pupunta na dun. Bigyan na natin. I-ready na natin. Kahit nakahapon pa yan sila. Para pagbaba nila, Ating ng food. may pagkain na. May nakahapon pa yan sila. Hindi ko lang alam kung hahapon si Bradley. Bradley. Yan na. Hindi yan makakatiis. Bababayan para kumain. Dito yung inuman niya ito. May tira pa para dun sa mga nasa harap. Well mga kaibigan, tignan nyo naman. Alas 6. Pero yan ang usual nilang oras ng kain. Pero kahit naman na medyo madilim pa yan, kumakain na sila. Ayan. Ito. Ayan, kumakain na sila halos. Pero kung papatayin ko yung ilaw, ganyan pa talaga yung kulay niyan. Ganyan yung dilim. Ano pa? The usual na parang 5:30 kapag regular na. Kasi ngayon medyo special lang panahon. No? Yung pagkatapos ng holidays, Kapaskuhan. Diba? Malamig ang panahon. Sarap matulog. Masarap. Di, masarap gumising kasi diba, malamig, sarap. Nararamdaman mo yung lamig habang nagpapakain ka sa mga alaga mo. Well mga kaibigan, gusto ko lang namin ipakita yung kung ano ang itsura ng umaga sa mga ganitong panahon na nagpapakain pa rin kami. Ayon lang din sa oras. Kasi kami maraming mga ginagawa pagkatapos nito. Kami magre-ready na para magtrabaho. Well mga kaibigan, hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!
Magwawalis pa kasi ako niyan. Kaya,